Dito guys, gusto ko i-testing sa Team Recruit kung maniniwala sila na ako si King Kong. Tapos pakinggan nyo sinabi dito ng S2. Di naman si King Kong yan. Ay gago, legit King Kong. Balagwag legit King Kong Tangin na high points sa puta. Screenshot yun na sa akin yun, gago ka. Maniniwala na sana sa akin tong mga kasama niya guys. Yun nga lang, etong S2 masyadong madaldal. Nakilala niya tuloy ako. Iwan ko ba kung tsuma to? Grabe ba? Ano, legit kong ba yan? Si Doc Jin ata eh. Grabe, legit yata yan. Parang hindi naman. Wala si Eldra dito. Ay, tangin na. Nandito ano? Kupal. Kailangan mo na mapatahimik. Oh, kupal. Oh, kupalugs. Kupag. Grabe ba? Tagal ng matchmaking. Tapos mo? Pagdating sa picking guys ay nagkaroon lang ng konting problema kasi nga gusto mag-tank ng S5. Ngayon yung S4 namin gusto mag-roam Hellcurt. Kaya nagsasuggest sila dito mag-fighter yung S5 kasi meron na ngang roamer. Eh ayaw din magpaawat ng S5 kaya nag-lock siya dito ng Tigreal. Kaya ang XP lane namin dito ay si Hellcurt. At eto na nga, ang pick namin dito ay Nathan, Chang'e, Yi Sun-shin, Hellcurt, pati Tigreal. Pero ayun, bago natin breakdown yung laro na to, kung di ka pa nakalike and follow sa Facebook page ko, ay maaaring pakalike and follow na lang para sa mga content na kagaya na ito. Actually, yung mga kasama ko sa game na to guys ay mababait tapos magagaling din sila maglaro. Hindi ko lang alam guys kung bakit hanggang ngayon nasa low rank pa rin sila. Siguro wala lang talaga silang kalaro. Madalas kasi ganun guys, kahit anong galing mo basta wala kang kalaro, talaga mahihirapan ka magpa-rank up. At eto nga yung naging rotation ko guys, inuna ko yung blue buff, then red buff, then taong bato, tapos etong ipis. Nga pala guys, kapag merong nanggugulo sa inyo kagaya netong Hylos, wag nyo lang pansinin kasi binabay time lang kayo nyan. Amba lang tong second skill ko guys kasi alam ko naman naabot to dito sa ipis. Ganito yung rotation na madalas na ginagawa ko guys, nang sa ganun ay madelay ko yung core ng kalaban. Buti na nga lang at nalasit ko dun yung creeps ni Ling at hindi siya nag-level 4. Kasi kung nakuha nyo yung creeps na yun guys, magle-level 4 yung Ling tapos mag-e-engage sila. Tignan nyo guys, paglabas ng turtle dito ay level 5 na ako agad. So pwede na ako dito mag-turtle. Ayun yung benefit ng rotation na yun guys, mauuna kayo mag-level 5 sa kalaban yung jungle. Tapos kapag kumukuha naman kayo ng turtle guys, ay mag-focus lang kayo sa pagkuha ng turtle. Ialalay nyo rin yung first kill nyo guys, nang sa ganun ay hindi kayo maka-crowd control ng kalaban. Nakita nyo ba guys yung difference namin ng Ling? Naunang rometry sa akin yung Ling pero hindi niya nakuha yung turtle. Pero kung parehas kami level 5 dun guys, siguro siya yung nakakuha dun ng turtle. So ayun, kami ngayon nakakuha ng first turtle at mas nakalamang pa kami sa kalaban kasi tatlo yung napitas namin sa kanila tapos wala silang trade na nakuha. Apat pa nga guys kasi napitas ng Tigreal dun yung Aurora. Sabi ko naman sa inyo guys, marurunong tong mga kasama ko. Wala lang talaga siguro tong mga kalaro. Kaya kahit pa end season na ay nasa low rank pa rin sila. At oo nga pala guys, i-update ko lang kayo. Nalaman ko na mas maganda pala tong emblem na to kumpara sa Killing Spree. I-try nyo to guys, yung Thrill, Season Hunter, pati na rin Quantum Charge. Solid yung emblem na to guys, hindi kayo madedelay ng basta-basta. Kasi 'di ba uso ngayon yung e-invadean yung Yi Sun-shin kapag Yi Sun-shin yung core. Kapag naka-quantum charge ka, tatakbuhan mo lang yung mga nande-delay tapos meron ka pang regen. Sa part na to ay si Ling sana yung aabangan ko para pitasin, pero si Aurora pala yung matatamaan ng pana sa liig. And then after nun, nag-take na kami dito ng turtle. Sabi ko naman sa inyo guys, magagaling tong kampi ko. Tignan nyo, naglilis siya akin. Tapos kita nyo naman yung Tigreal namin, nande-delay din. O 'di ba, wala sa rank yan, nasa kalaro talaga yan kung paano magre-react yung kakampi. Tignan nyo, low rank yung kakampi ko dito, pero mukha bang low rank magsilaruan yan. Nauuna pa mag-invade sa akin yung mga kakampi ko. O, di ba? Ang akala ko nga pitas na kami ditong dalawa ng Chang'e, pero buti na lang nakapag-set dito yung Tigreal. Naubos pa namin dito yung kalaban, sabay ulti. Patay din dito yung Granger sa bot lane. Naka-triple kill pa ako. Tapos na ako dumalaw sa bot lane kasi nakapag-push na kami ng tower doon. Dito naman kami sa top side. Pagkagamit ko nga ng ultimate dito, grabe yung ginawa ng Tigreal guys, oh. Hinigop yung dalawa, walang nagawa yung dragon, pati itong kabayo. Kaya kung solo player ka guys, wag na kayo mag-solo, mag-team recruit na lang kayo nang sa ganun magkaroon kayo ng kalaro. Kapag solo kasi guys, may kanya-kanyang mundo dyan. Dito kayo sa 5-man maglaro guys, kahit random yung kakampi mo, at least ang goal ninyo manalo. Mas madali kayo aangat kasi nagti-team recruit nga kayo para manalo, di ba? Hindi naman nagti-team recruit yang mga yan para magpatalo, nagti-team recruit yan nang sa ganun mas madali yung laro. O di ba, tignan niyo yung ginagawa ng Tigreal, mukha bang low rank yan? Ang galing niya na nga gumamit ng Tigreal guys kasi walang mintis yung set niya. Magaling pa siya mag-tank. Galing pa kaming top side dahil pinitas namin yung mga kalaban. And then nag-show lang ako dito ng minion wave sa mid
mid lane, tapos re-respawn na kami dito sa bottom lane. Nangungulit kasi sa mapa etong si Ling, kaya kailangan namin respawn yung Ling, baka kasi tumaba yung Ling at makapag-farm mahirap na. Kaya kaming gawing barbecue ng Ling kapag tumaba yan, pero buti na lang napitas namin siya. Tignan nyo yung gold difference namin ng Ling guys, halos kalahati yung lamang ko sa kanya. Sa mga ganitong klaseng pagkakataon guys, dapat play safe na kayo, nang sa ganun ay hindi na makabawi yung mga kalaban. Mahirap na, star na yan, tapos papakawalan nyo pa. Minsan kasi yung iba kahit panalo na pinaglalaroan pa yung kalaban, kaya ang nangyayari nakakambak pa sila. Then ayun, after ko mag blue buff doon ay dumiretso kami dito sa blue buff ng Ling. Tingnan nyo guys, so first time ko lang makakalaro to mga to, pero parang naka 5 man na kami, tapos matagal na kami magkakakilala. Medyo aggressive na nga rin yung playstyle ko dito guys, dahil nga snowball yung Yi Sun Shin natin. Pero kahit na aggressive tayo, disiplina pa rin guys. Kung papansinin nyo guys, yung rotation ko dito ay umikot ako sa lahat ng lane. Umikot ako sa bottom lane, sa mid lane, pati dito sa top side. Bilang core guys, importante na dumadalaw ka sa mga kakampi mo, kasi dun talaga kayo makakalamang. Panoorin nyo yung buong game guys, dahil papakita ko sa inyo kung paano gumamit ng Yi Sun Shin si King Kong. Na I'm the greatest. Yes, pagdating sa driving ang galawan NFS. Kasi kitang sa maneho lang ang sentro G's, kalbog di makikipaglaro ng pendong peace. Kapag nag-init at sa mga chicks malapit, sisunod lang mong babae lalo kung malamig. Tawid kaya nga madulas sa kapulisan, hanggang sila na mismo ang sakin makulitan. This is minded ang negosyo ay nakapalandra, pwede mong ituring na sakseso ni Jackman. Boksingero na di man saring lagi may nice move, kaya hindi pagbibilang kapag ako nag-1-2. Baby driver pag kotsere check sound check, kalamuan na ka mapakta kapag nag-sound trip. Kapag naglano na mapapasabit ka ng nice master, kaya nga nagkalibel ako na high planner. Kada transaction, ang galawan minimal, handler ng Michael Jackson, smooth criminal. Medyo may pagkatuwang sikreto yung dati share ko, nakalimutan ko kasi daan na pa impyerno. Mabulak na pagsalita sa hindi kasi exciting, porket kalbo bolero, ano ulo ko spalding. Kaya akala sa harutan ako'y nasa tutok, pwede bang sabihin ako lamang ay marupok? Alam nyo, catching phrase na magniningning, basically one of these ay magiging king. Ako'y tinig sa lalamunan, sa diskarte ay mautak, sobrang matinig, hindi na kaya ng panula. At di rin totoo na babahero din ako, kasi loyal po ako sa kanilang walo. At buraut daw ako, minang sa akin ng iya, pagkat nabuburaut ko pati yung gear ng iba. Hello guys, gusto nyo ba ng libreng skin o dayas? Easy lang mga boss, dahil nandito na ang Tong It's Go. Ito yung dahilan kung bakit ako naglalaro ng Tong It's Go, dahil maraming prizes at pwede kayong manalo ng load. So paano ba mga boss? I-click nyo lang itong plus at ang gift button, pinaka-importante dahil dito ka magre-redeem ng load at sa Dexo Pass. Ganito mag-redeem ng load mga boss. Piliin ang cellphone load, ilagay ang cellphone number at piliin kung magkano ang i-claim na load. At ayun, nakuha mo na ang 100 load. Sa mga nag-download ng Tong It's Go, meron tayong paraffle na Starlight at skin. Basta ikaw ay nakasubscribe, like sa video at comment ng MLID.